Bilang isang OFW kabayan, lalo na kung ikaw ay pauwi sa Pilipinas, dapat nyo po ito malaman para inyo pong maiwasan na malagay sa isang sitwasyon na mabuksan ang inyong bagahe pagdating sa Pilipinas. Napakahalaga po na updated kayo sa impormasyon na katulad nito, lalo't na't kung ikaw ay pauwi sa Pinas. Kasi hindi po lingid sa ating mga kaalaman na napakarami sa mga OFWs ang nagreklamo sa airport na binuksan di umano ang kanilang bagahe. Bagamat walang ni isa sa mga gamit nila ang nawala, pero ang tanong nila, bakit may nakamarkang X sa kanilang bagahe na binuksan? Ito pala ang totoong rason sa likod ng naturang X na minarka ng mga taga-custom sa bagahe ng isang pasahero. Tatalakayin din sa video ito ang iba pang mahahalagang impormasyon patungkol sa mga bagay na bawal nyo ilagay sa bagahe. Pero bago tayong magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Kung meron po suspicion sa bagahe, check po, minamarkahan yung bag. Halimbawa, kapag any suspicious na item na makikita, mamarkahan po ng X ng ating X-ray personnel. Tawal ba dito ang battery? Actually, sir, hindi pwedeng naka-check-in ang mga baterya, electronics, kasi po, baka mag-contract or anuman sa heat or temperature changes ng cargo hold ng aircraft. Kaya mas mainam po mga kababayan, iwasan na lang po natin maglagay ng mga ipinagbabawal. Gaya nitong sinasabi ng Bureau of Custom na mga baterya na bawal sa ating mga bagahe. Pwede lang itong dalhin sa carry-on bag. Ayon po kasi sa Bureau of Custom, meron di umanong bagong pulisiya na pinapatupad para sa mga international flight na ang lahat daw ng mga electronics ay pinapabukod at pwede lang itong dalhin sa hand carry. Tulad nitong extension cord at power strip na kamakailan lang ay inihayag ng Office of Transportation Security noong Webes na pwede nang dalhin sa hand carry. Ngayon po in our international airports, di ba pinapasegregate na po electronics, kailangan po ilabas yung kasi para nga po for the batteries and kung ano yung mga sources of power ng mga devices. Pagkain nito, voting malaki. Yan po, no? So kapag ganyan, we will have to see if that is an expensive bottle of liquor or tulad nito mga kababayan, pati pala bote, susuriin pa pala nila ito ng mabuti kung mamahalin ba ito na klaseng alak o anumang klaseng bote yan dala ninyo. Kaya isa rin siguro ito sa mga posibleng dahilan kung bakit binubuksan nila yung mga bagahe at nilalagyan ng X sa kadahilanan na ayon sa Bureau of Custom ay ito ay nabibilang sa mga bagaheng kahina-hinala. Nakikita po natin dito sa machine, iba po ang kulay na lumalabas sa mga precious metals. Kasi meron po talaga napapasok ng alahas at hindi nagbabayad ng buwis. Malaki po ang tax leakage kapag napabayaan ng customs ito. So that's why binabatayan natin. Kaya mas mainam po na dumaan tayo sa tamang proseso mga kababayan, lalo na pagdating dito sa mga ginto na pinaghihirapan natin, para di po tayo mapagkamalan na nagpupuslit. Kaya wag niyo pong kalimutan, kung maramihan na ang dala niyong mga ginto, dapat nakadeklara talaga ang mga ito at dapat may mga resibo. Pwede niyo rin ideklara lahat ng mga personal na mga bagay na iuuwi niyo sa Pilipinas. Wala naman mawawala sa inyo, di naman kayo sisingilin, basta kayo ay isang OFW. Siguraduhin niyo lamang po na ang kategorya na pipiliin nyo sa form ng Bureau of Custom ay OFW para maabil nyo po ang pribilehiyo na tax-free. Hindi po kayo magbabayad ng tax basta hindi lalagpas sa 150,000 pesos yung mga gamit na dala nyo galing abroad. Bukod dito sa mga personal use na dala ninyo, maaari pa rin po kayong makapag-uwi ng isang appliances basta hindi lalagpas ng 150,000 pesos. At paalala na rin po mga kababayan, wag na wag po kayong maglagay ng mga ginto o pera sa bagahe. Dahil marami na po sa mga OFWs ang ninakawan ng mga ginto, pera, mamahaling gamit sa airport sa NAIA. At kung ikaw naman ay nagnanais magdala ng mga halaman, prutas, sibuyas o bawang, pakinggan nyo lamang po ang iba pang impormasyon para malaman nyo kung ano-ano ang mga hakbang na dapat ninyo gawin. Mga pagkain, gamot, kailangan po talaga namin i-check kung may mga permit ito kasi it might harm the Filipinos kapag pumasok po sa ating merkado. So, kailangan na meron siyang necessary permits. Tsaka nga yung halaman Kailangan alam ng immigration niya, ng customs sa loob ng paliparan. Bakit? Kasi po baka mamaya, kailangan may phytosanitary permit yan para madeklara na yan ay safe na ibiyahe ninyo at dalhin sa isang bansa.